Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, pag-aralan uli natin ang bakbakang Hans Smoke Niman at sa bago niyang kamats ngayon na si Inchin Bakrot. Ayan, at round number 3, nagtabla sila. Round number 4 ito, nagkapisakan uli. Nakabawi na ba si Bakrot sa pagkakatalo niya sa round number 2? Pag-aralan natin. Ang ginawa ni Niman, nag-E4, C5 si Bakrot, Knight F3, E6, D4, naulit-uli Knight C6, Queen C7, yan uli ang ginawa A6, Queen F3 this time, ayan. Nagpakawala ng kakaibang linya si Niman. Nung first game ang ginawa niya F3, no? Kung matatandaan niyo po yung setup na naka-English attack, nag-pawn storm siya. But this time Queen F3 kagad. Tingnan natin. Nag B5, kinapture ang knight, queen takes, bishop D3, H5. H5. Okay, tingnan natin. Nag A4, basag sa queen side at yan ang lumalabas po na novelty. Dahil ang old line na naitry na dito ay nag-castle king side at castle queen side. Pero kung computer ang patitirahin natin, A4 ang tira ng computer dito. Pareho sila ng computer stockfish. Novelty ay A4. O baka naghihinala na naman kayo ha. Face-to-face tournament po ito. Mahigpit ang seguridad. Tumbok ni Niman ang tira ng computer. Novelty pa. Nag B4. Knight B1, ayan ang idea ng balik para magmamaneuver Knight D2, tapos pupunta yan sa C4 o kaya sa B3. Knight F6, Knight D2, Knight G4, ayan para i-exchange na yung Knight sa Bishop at mapasakamay ng Black ang Bishop pair. At nag-Knight C4, kinapture na, F takes E3, another interesting move. Nagpa-double pawn lang. D6, ayun. Mukhang normal naman ang tira pero binad mo ba ng computer engine? Dapat daw po ay F6. Naku po naman. Unang-una, annoying ito sa human eye dahil magkikreate ng light squares Diba? Na weaknesses sa king side. Kakaiba ito. Nag D6, castle, rook A7. Ayun, para silipin at depensahan ang F7 at dito. Sunod-sunod ito mga kamatyas, kapit po kayo, puro good move. Number 1 move ng computer, A5, good move. Para mapigilan ang Black's A5 na makapagpapasolid sa B4. At ito pong A5, syempre to control the B6 square. Nag-rook C7. Another precise move. Knight B6. Grabe. Good move na naman. Walang magawa si Stockfish. Nilalagyan niya lang lagi ng good move. Nag-bishop B7. Sunod-sunod Third, good move. Tira ng, naku, grabe, top of the move ng computer. Pakiguess nyo po. Ito, papasel ko na sa inyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. C3! Number 1 move ng computer. Baka mamaya meron na namang masamang kaisipan dyan. Coach, pinaghihinalaan mo namang computer move. Sinasabi ko lang na top of the move ng engine. Hindi ko sinasabing computer engine ang... kumbaga parang gumagamit ang engine si Niman. Yung iba basta lang makapag-bash Ayaw mo nang iisipin ang sinasabi. Believe nga ako sa tira ni Niman kasi nga natutumbukan niya yung tira ng computer. Ayaw nyo nun? Pambira talaga kayo. So, C3, nag B3. Ayan. Alamin muna natin. Pag kinapture kasi, magro-rook AC1. Magiging pintuan yan para magkaroon ng malakas na hataw sa C-file. Ang queen, walang magawa wala ngang mapuntahang square Baka mag-queen C5 lang. Yun nga lang, pag rook takes, imagine niyo po, tagos ang atake hanggang sa likod. Makukompormiso ang Black dyan. Kaya hindi pwedeng capturein. Napakalakas ng tira. Nag B3 para manatiling sarado ang C-file. At dito mga kamatyas,
Pang-apat na number 1 spot move ng computer. Kitang-kita oh. Plus 3.14 na. Oh, hindi ko na ipapasil sa inyo ha. Boom! Rook A4. Tanong mga kamatsas, yung bang mga good moves ni Niemann na ginawa, by logic, kita ng mata, madaling makita, or talagang baling-bali, computer eye views na ba? O, comment lang po ha yung observation nyo sa comment section below mamaya. Patapusin nyo muna. Nag D5. Ang purpose para mapigilan ang Rook C4 ni Niemann. Kinapture, perfect move, capture, and nag-Rook F4. Itong Rook F4, ayun, medyo lumihis. Kasi ang number 1 move ng computer ay E4 eh. Oh, diyan talaga nakilala si Niemann yung natutumbukan yung tira ng computer engine, kaya ang daming umahanga dito eh. Kakaiba no? Rook F4, triple battery to attack the F7 at nag-Queen E6. Syempre, kailangang depensahan yung F7. Bishop F5. Oh, namamali din. Huwag niyong paghihinalaan. Namamali nga din eh. Oh. Pero, ito po ang incredible move. Baka maghinala pa kayo kung nagawa ito. Incredible move. Grabe namang bishop takes yan. Hanip ng computer. May ganyan na pala. Pag kinapture yan, ito po laman knight takes. Di threat yun, di ba? At the same time, may threatening rook e4, maku-queenless. Yan pala pinakatumbok na tira. Sa continuation, ito po ginawa ng computer. Rook e7, knight takes, bishop takes, rook e4, and queen g6. Tapos ay c4 para takpan ang threat. Two minor pieces sa isang torre, but tingnan nyo naman po ang position. So hindi makapag-castle kasi nga yung bishop nakabitin. And hindi maka-bishop b7, kakapturin lang, sacrifice, then bitin ng bishop. So, decisive advantage for white. Yung king nasa gitna kasi, undeveloped ang torre sa h8. Okay po? So, yan ang combo ng paliwanag dyan. Bishop takes, grabe, excellent. Pero, bishop f5 ang ginawa ni Niemann. Nag-queen e5. Ayun, grabe. Bishop g6. Ang bangis. Pero, halos naka-equalize na dito si Bacrot, Kasi dito naman po ang number 1 move ng computer ay queen h3. Yan naman ang tira. Pero bishop g6. Pag kinapture, syempre may atake doon sa bishop. Nag-bishop d6, good move. Tumbok ang tira dito. At kinapture ng bishop. King d8, yun lang. Yun lang. Bumalik uli sa super decisive advantage for white. Dapat daw ang tira, capture na pala yun. Yun na pala ang tama dyan. Pag kinapture, queen takes h2, king f2, and d4. Ano? Ano na naman tayo? Threat yung queen. Sige, capturein natin. Queen g3 check. Pag bumaba, babalik. 'Di ba? Ay, ito na lang ang binigay, pabalik-balik. Bakit pag dito mapapahamak ba? Queen takes dito. Queen d3 check. Naku, di pwedeng pumunta sa c1, may matchas. Pag pumunta naman dito, pag chumek, ang dami namang pangharang no? So, perpetual check pa rin. Malupites. May panabla pa pala yon pero hindi nakita Nag-king d8, umiwas Ayun, nasimplihan lang ng bishop takes d5. G5, ayan, para puwersahing paalisin ng torre, tagus ang atake. And, ayun lang, nakita yung perfect move. Ito, mahirap pa rin makita to Perfect move talaga, yung rook f6. Grabe, mala engine talaga tira ni Niemann. Nakakabilib to, no? Complicated na, masagwa na sa mga mata, pero kita G4, eksakto lahat to. Queen e5, swabe. Rook e7. Ayan, dito po, sige po, for our last puzzle. Can you spot the last but deadly number 1 spot move ng computer na pa-resign si Bacrot? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito, comment nyo rin kung ito ay human move side or computer side talaga yung nature. King e2. Yan talaga number 1 move ng computer engine. King e2, resign. Bakit po nag-resign?
Unang-una, tutukan yung bishop. Almost wala nang counter no? Halimbawa, ano pa ba? Lagay natin sa G3 para may threat sa E3. Kakapturein na pala yun. Di kakapturein ng Reyna yan. Bishop takes B7. Oo nga, no? May Rook D1 na salubong. May salubong na queenless. Di pwede. Capture. Check. Naka-check pa kasi. Obligado. Ano pa ba? Pag kinapture naman ito, naku, di pwede. Matchas kagad. Di pwede. Ayun. So, dito po, 30 minutes pa natira dito kay Bakrot, ni-resign na niya. Kasi, maliwanag na yung mga susunod pang tira, halimbawa mag-king C7, para lang maliwanagan tayo mga kamatyas, kakapturein yon, capture, queen D5 check. So, didepensahan yan, king C7, and knight C4. Medyo malayo-layo pa pero ni-resign na, no? Nawala na ng gana si Bakrot medyo malayo-layo pa kung makikita yung accurate defense check doon. Pupunta yan dyan. Naku, may Rook F8 matchas. Malayo-layo pa. Di sana ginawa muna ni Bakrot bago siya nag-resign, no? Advance mag-isip. Nakita na niya kagad. Maraming salamat po ulit mga kamatyas. Ano po ang obserbasyon nyo? Again, sa mga bashers, walang sinasabi si coach na nag-computer engine si Niemann. Nababanggit ko po yung engine computer. Unang-una, trademark ni Niemann yan. At dyan nakilala si Niemann. Kaya nga sumikat yan sa mala engine move na tirang natutumbukan niya. Okay? Kaya nababanggit lagi natin ang engine kung saan siya may trademark. Pero ang nakakabilib doon, natutumbukan niya. Hindi ko sinasabing nagko-computer engine siya. Ayan, nasa sa inyo na yon. Depende na po sa inyong sapantaha, paliwanag, sariling opinion. May kalayaan naman tayong magbigay ng opinion Okay, yung iba kasi talagang sadyang bashers lang, makagawa lang po ng masasabi para makapanira. Sorry kayo mga bashers, kailangan ko sagutin minsan yung mga birada nyo Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa mga hindi naman bashers dyan. Ano po masasabi nyo na magandang ginawa dito ni Niemann? Sige po, open po kayo sa comment section below. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel. At nandito lang po si Coach Kamatyas para bigyan kayo ng mga updates sa mga pangdaigdigang aheadress. Nakapupulutan natin ng improvements ang mga malakasang laro na ating ina-analyze. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.